Hello mga ka-immigrants, ka-caregivers at sa lahat ng gusto mag-abroad. Isa sa madalas kong marinig na tanong, bakit ang daming Pilipino na after ilang taon sa abroad, bigla na lang umuwi sa Pinas for good? Alam ko na maraming nangangarap mag-abroad para sa pamilya, sa magandang buhay, sa mataas na sweldo. Pero totoo rin na hindi lahat ng nagpunta sa New Zealand ay nagstay habang buhay. Bakit nga ba? Let's talk about it. Una, ang buhay sa abroad ay hindi laging maganda. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay immigrant. Oo, mas mataas ang kita, pero mas mataas din ang gastusin at stress. Nandyan na ang gastusin. Kahit malaki ang sweldo, mataas din ang rent, bills, foods at tax. Walang katapos ang bayarin, kaya minsan parang wala ring naiipon. At ito walang kasama sa bahay. Yung feeling na mag-isa ka lang, ikaw ang gumagawa ng lahat, walang kasambahay, walang katulong, walang family na tutulong sa daily chores. Dito sa abroad, lahat DIY, kahit gaano ka papagod sa trabaho, uuwi ka pa rin para magluto, maglinis, maglaba at minsan mag-alaga rin ng pamilya. At ng homesickness and mental health struggles. Minsan kahit okay ang buhay, iba pa rin ang pakiramdam na malayo ka sa pamilya mo. May mga special moments na namimiss mo birthday, Pasko at kahit simpleng bonding time lang. Ito ang reality ng pagbalik sa Pinas. Pero bakit nga ba may mga Pilipino na kahit ilang taon nang nasa abroad, pinipiling bumalik sa Pilipinas? Number 1, mas masaya kasama ang pamilya. Ang iba, nare-realize nila na ang tunay na better life ay hindi lang sa pera, kundi sa quality time with family. Sa Pinas, pwede kang magising sa umaga na kasama ang pamilya mo, makipagkwentuhan ng harapan at maramdaman ang init ng pagmamahal nila araw-araw. Number 2, may naipon na at gusto nang magnegosyo. Kapag may sapat ng ipon, yung iba ay nagpaplano na magtayo ng negosyo sa Pinas para makauwi at hindi na umasa sa sweldo sa abroad. Masarap din yung ikaw na ang boss ng sarili mong oras at hindi na kailangan magtrabaho ng mahaba abroad. Number 3, para alagaan ng pamilya. Lalo na kung tumatanda na ang parents, maraming OFWs ang gustong bumalik para alagaan sila habang may pagkakataon pa. Ang iba naman gusto rin masaksihan ng paglaki ng kanilang mga anak kaysa nasa malayo sila palagi. And number 4, pagod na sa trabaho sa abroad. Dito sa New Zealand, maraming trabaho ang physically at emotionally draining. After ilang taon ng pag-aalaga sa ibang tao, gusto mo rin na mangalagaan ang sarili mo at pamilya mo. Pero paano kung wala pang enough savings? May iba namang gustong umuwi pero hindi pa nila kaya financially. Ito ang mga dapat pag-isipan bago bumalik sa Pinas. Number 1, may stable source of income ba sa Pinas? Number 2, kaya bang panatilihin ang lifestyle na nakasanayan sa abroad? And lastly, number 3, handa ba sa possible challenges, bagong trabaho, business risk at adjustment? Hindi rin madali ang bumalik sa Pinas lalo na kung nasanay ka sa lifestyle abroad. Babalik ka ba o magi-stay? At the end of the day, walang tamang sagot kung dapat bumalik sa Pinas o manatili abroad. Iba-iba tayo ng priorities at sitwasyon. Ang mahalaga, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? Pera ba, stability, o ang pagiging malapit sa pamilya? Ikaw, anong opinion mo? Mas gusto mo bang magstay abroad o bumalik sa Pinas someday? Comment below at pag-usapan natin. Don't forget to follow, like, share, and comment para sa mas marami pang real talk about buhay immigrant. That's it for today's vlog, guys! Thank you for watching, guys, and see you in my next vlog. Bye!